Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang muling nag-viral ngayon sa mundo ng social media. Ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hindi man pinangalanan, ngunit sa pool si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pasaring. At dahil sa balitang ito, mga Marcos loyalist umalma at binanatan si Ted Filon. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Tuloy ulit natin mga kaibigan, let's go! ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, naging viral nga noon sa mundo ng social media ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hingil di umano sa isang presidential aspirant na takot di umanong magdeklara ng salin kung sakaling ito'y manalo bilang Pangulo. Ayon pa kay Ted Filon, tila takot ang kandidatong ito dahil galing di umano sa nakaw o sa kaban ng bayan ang yaman na tinatamasa ng kanyang pamilya. Hindi man diretsahang pinangalanan ni Filon, pero halata di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinatatamaan nito. Dagdag pa niya, pag nagkataon, papaano mo masasabi sa mga tao sa gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan kung ikaw mismo at ang pamilya nyo ay hinahabol pa ng gobyerno para mabawi ang sinasabing nakaw? Ating matatandaan, nung panahon pa ng kampanyahan, kaliwat kanan ang pangbabatikos at paninira na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa isyu ng ill-gotten wealth ng kanilang pamilya na matagal nang ipinupukol sa kanila. At ngayon, tila wala na ngang mabatong isyu ang mga kalaban nito sa politika. Katulad na lang ni Leni Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno, na pawang paninira lamang di umano ang kanilang ginagawa noon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapaangat ang kanilang rating noon sa survey sa panahon ng kampanyahan. May pasaring pa nga si Ted Filon. Kung totoo ang mga nadeklara sa inyong salin o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng iyong pamilya, marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw sa pera ng bayan. Kung totoo ang mga nakadeklara sa iyong salin o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng inyong pamilyang marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw. At dahil nga dito, maraming mga Marcos loyalists ang hindi nakapagpigil at nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nawala na yung respeto at madhanga ko kay Ted Filon. Masyadong bias. Hindi man lang naisip yung nangyari sa bayan niya sa Tacloban, yung Yolanda. Di ba't pinabayaan ng mga iniidolo niyang dilawan? Akala ko ba naman smart at matalino itong si Filon? Hindi pala. Para din palang si Leni siya kung mag-isip. Kung makapanira o wagas, akala mo may nagawa siyang maganda sa Pilipinas.
Huwag nyo nang pansinin yung mga taong sagad sa buto yung inggit dahil wala tayong mapapala o maabot. Ganyan talaga ba sa mga taong itinatak na sa isip ang politika? Kahit tapos na, hindi tumanggap ng pagkatalo. Bahala na ang mga taong ganyan. Mamamatay sila sa inggit. Mga bitter nga iyan. Dapat kung may paratang ka, i-address mo kung sino man ang gusto mong punahin. Then i-demanda mo kung nagsasabi ka ng totoo. Sa laki ng ninakaw na sinasabi nila, bakit walang makita? For more than 3 decades, nothing is proven. The more I watch BBM, the more I admire him. Kaya wala nang bumoto sa Dilawan dahil nakakasawa na mga bintang sa mga Marcos. Ang totoong magnanakaw, mga Dilawan. Alam niyo po, nakakatawa talaga tong mga Dilawan at kakamping, no? Ito po, basahin po natin tong kanilang panawagan ngayon. Matatawa talaga kayo. Ako, sukan-sukan na eh. Alam niyo naman, tuwing malalapit po yung August 21, gaano po ka-importante tong August 21? Ito po, ay pinagdiriwang po natin isa sa tatlong pinakadakilang tao ng Pilipinas. Bakit ko po nasabi? Talaga ba, Badong? Yan bang pinagdiriwang natin sa August 21, talagang dakilang tao yan? Opo. Ano po patunay na pinakadakila to? Ito po ay tatlo. Hindi ko nga alam kung siya pa pinakadakilang tao sa Pilipinas eh. Alam niyo po kasi, paano ko po nasabi na dinadakila yan dito sa Pilipinas? Imagine po ninyo, no? Tatlo lang po ang sineselebrate natin na day para sa isang bayani, no? Rizal Day, December 30. Bonifacio Day, November 30. At ito po, Ninoy Aquino Day. Wala na pong iba. Wala pong presidente ng Pilipinas na kasama na kahilera ng tatlo na yun. Sila po ang katangi-tangi na sineselebrate natin yung holiday sa buong Pilipinas. Ganun po kadakila etong tao na to. Nagngangalang Ninoy Aquino. Alam nyo, sa totoo lang, no? Nakakadiri man po. Pero naoberan, no? Yung mga sip-sip na politiko na naglagay dyan na ginawang batas yan, yung Ninoy Aquino Day. Hindi ba kayo kinikilabutan? Wala pong presidenteng matino ang umabot sa pamantayan nila. Presidente, mga dakilang tao. Ha? Wala pong matinong presidente na umabot sa pamantayan ni Ninoy sa kadakilaan. Si Rizal po tsaka si Bonifacio, sa totoo lang po, wala po tayong duda lahat. Pero 99%, siguro 1% lang po ang hindi nagdududa kay Ninoy. Kung talaga bang bayani, tanungin nga natin yung mga nagse-celebrate niyan kung paano naging bayani yan. 99% kino-question yung bakit kami holiday. Talagang magagalit tong mga fans ni Leni Robredo kasi hindi pinayagan ng Malacanang. Ito po, galit na galit. Malacanang Palace denied the city of Naga's request to make the Jesse Robredo Day a special non-working holiday despite it being approved in previous years. Paano hindi magagalit yung mga fans ni Leni Robredo? Sa Naga lang ayaw ayaw na non-working holiday. Alam niyo po, special working holiday yung Jesse Robredo sa Naga City. Sa Naga lang yun, ha? Ayaw pong i-declare na non-working. Magagalit talaga yung mga pucha, mas dakila pa yung asawa ko kaysa, di ba? Yung mga fans ni Leni, galit na galit ngayon. Bakit daw diniklara? Hindi raw diniklara. Alam niyo po, tapusin muna natin yan. Sa mga nakalutang, nakanganga na mga fans ni Leni Robredo, ipapaalam ko lang po sa inyo, no? Yung sineselebrate lang po, talagang dapat mga bayani lang. Kayo ba masabi nyo, bayani ba yan si Kami po, nagse-celebrate kami sa Bulacan. No? Meron po kami Marcelo del Pilar Day. Meron kaming Blas Ople Day. Wala nga kaming Gregorio del Pilar Day. Imagine niyo. Hindi namin, ganun po, ang Bulacan, alam ko hindi sineselebrate ng Bulacan yung Gregorio, pero yung Marcelo del Pilar sineselebrate namin. Sa Bulacan na holiday, walang pasok. Imagine po ninyo si Gregorio del Pilar, no? Bayani ng Tirad Pass, walang kumu-question sa pagiging bayani. Pucha, sila pula po kauna-unahang bayaning Pilipino. Hindi natin sineselebrate sa buong Pilipinas. Pero si Ninoy,
Rizal, Bonifacio, Ninoy Aquino. Kahit na anong isip ko talaga, bakit yan nisa-celebrate? Pasensya na yung mga fans. Hindi ko po maintindihan. Pag kayo, kaya nyo nang ipaliwanag kung bakit kahilera ni Rizal at ni Bonifacio si Ninoy, yan, susuko na ako. Baka pati yung nagpanukala niyan, hindi niya maitatapat kay Rizal at Bonifacio. Dahil uto-uto kayo, mahilig kayong mang-uto ng presidente, yan ang nakita natin. Hanggang ngayon, merong Ninoy Aquino Day. Akala nyo ba masaya na sila? Na inihilera kay Rizal, Bonifacio, ganun kadakila si Ninoy, hindi pa rin po sila masaya. Yan po ang mga taong walang kasiyahan. Thank you very much muna kay 999 at napasaya tayo ng kanyang 818 pala, ng kanyang $99 na pangkape. Thank you very much, 818. Hindi ko talaga titigilan yan. Taon-taon. Taon-taon po natin tuwing isa-celebrate natin yan at walang pasok. Taon-taon kong babanatan yan at sasabihin na kahilera ba ni Ninoy? Si Rizal at Bonifacio? Taon-taon ko kasi sila lang po ang tanging tatlong tao. Si Manuel Quezon hindi po sineselebrate ng buong Pilipinas. Manuel Quezon na yun, ha? Ama ng wikang pambansa at kung ano-ano pa. Sa Quezon City lang at sa Quezon sineselebrate si Manuel Quezon. Ramon Magsaysay, hindi rin po sineselebrate. Emilio Aguinaldo, kauna-unahang presidente ng Pilipinas, hindi rin sineselebrate ng buong Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo po lumaban sa mga Espanyol, lumaban sa mga Kastila, lumaban din sa mga Amerikano. Hindi natin sineselebrate buong Pilipinas. Pero si Ninoy Aquino, nakatangi-tangi na ang naging tanging anong tawag diyan? Kaya po siya natin naging bayani ay dahil naging asawa siya ng Pangulo ng Pilipinas. Ay buong Pilipinas po ang selebrasyon. Kaisa-isa po yan, kaisa-isa. Tatlong bayani ng Pilipinas na sineselebrate. Marami pong bayani ang Pilipinas. Pero ang sineselebrate po sa buong kapuluan, mula Visayas, Mindanao, hanggang Luzon, Metro Manila. Tanging tatlo lang, Rizal, Bonifacio at si Ninoy Aquino. Ganun po kadakila ang Ninoy Aquino na yan. Kung hindi pa rin kayo magagalit, bahala kayo sa buhay. Hindi ba? Manggigigil talaga kayo. Okay. Grabe, di ba? Pero dapat masaya na sila, di ba? Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, walang kasiyahan yung mga yan eh. Ano po ang panawagan nila ngayon? 40 years ng pagkamatay ni Ninoy, ito po ang panawagan ng mga to. Parada para sa hustisya. Anak ng pupa, magrarally pa rin dahil napatay si Marcos. Ay si Ninoy. People's Commemoration of Ninoy Aquino. Ito po ang pamagat ng kanilang parada. Anong kinalakan ng hinihingin? 40 taong walang hustisya. 40 taong walang hustisya. Puta, ginawa nyo ang bayani yan na hindi ka tanggap-tanggap eh. Wala pa rin hustisya si Ninoy. Okay. Si kanino pong kasalanan? Kay Bongbong Marcos kasi walang... Ikaw presidente ngayon. President Bongbong Marcos, kasalanan mo yan. Inabutan ka ng 40 years ng kamatayan ni Ninoy. Hindi mo nalutas kung bakit namatay si Ninoy. Isisisi nyo sa naabutan yung 40 years? Sisingilin nyo na naman si Marcos. Siningil nyo na yung tatay. Ngayon sisingilin nyo yung anak dahil wala pa rin katarungan si Ninoy. 40 years buhat nung pinatay. Talagang kahit hindi ka marunong magmura, mapapamura ka sa mga hayop na to eh. Diba? 40 years na namatay, sisingilin nyo naman ngayon. Magmamarcha po sila. Buti na lang. Alam nyo, mga tatlo lang siguro sasama sa kanilang motorcade. Yung mga nag-aabang po, no? Yung mga gusto pong sumama. 7:30 po. Ang assembly point ay sa Baclaran Church. 10 a.m. Nasa Santo Domingo po at magpapamisa sila. Pag marami po tao, mag-e-ed sa people power na yung mga yan. Paalala ko lang sa mga Aquino, no? Sa mga fans po ni Ninoy. Kung hindi nyo po nakamit ang katarungan sa panahon ni Cory Aquino at sa panahon ng kanyang anak na si Noynoy, pwede po ba huwag nyong hingin ng katarungan na ngayon? Kasi tapos na eh. May prescription po. Tapos na po lahat ng uri ng prescription. Maging masaya kayo na kahilera ni Rizal at kung ako magiging kung may magiging congressman isa lang po batas na unahin ko. Yan lang. Tanggalin niyang Ninoy Aquino Day. At alam ko magdidiwang ang buong sambayanan.
Ibalik sa mga tunay na may-ari. Hindi lang po yan Ninoy Aquino Airport. Lahat po ng ipinangalang kay Ninoy Aquino. Parks and Wildlife, Ninoy Aquino Stadium, Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Tree, Ninoy Aquino Christmas Tree, Ninoy Aquino po pinang... Okay. Nagse-celebrate po kayo kahit hindi nyo po alam dahil holiday po. Holiday po ang Ninoy Aquino Day. Ibig sabihin, for celebration. Pinupuwersa po tayo ng mga dilawan na i-celebrate yan taon-taon. Okay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.